Welcome to Donmar TV News Channel. Di umano'y balitang nagsisimula na naman ang Amerika para di umano'y siraan at wasakin ang pangalan ng mga Marcos dahil di umano'y ito sa dating senador na si Bongbong Marcos na hanggang ngayon ay namamayagpag sa mundo ng politika. Alam naman natin na sa isa si Bongbong Marcos ang malakas ngayon sa taong bayan na may posibilidad na tumakbo at manalong pangulo sa darating na 2022 national elect. Nagsimula na ngayon ang Amerika na siraan ng mga Marcos dahil nga daw di umano ito sa dating senador na si Bongbong Marcos na hanggang ngayon ay palaging nangunguna sa lahat ng survey na ginagawa online. Ayon nga di umano sa marami sa ating mga kababayan ay kaya daw di umano palaging nangunguna si Bongbong Marcos sa lahat ng survey kasi alam na di umano nila na kaya nitong ipagpatuloy ang lahat ng nasimulang proyekto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talaga naman nakakatulong sa ating mahal na bayan at magagawa din ito na ipagpatuloy ang lahat ng plano ng kanyang ama na si former President Ferdinand Marcos na gawing mayaman muli ang bansang Pilipinas. Ayon nga sa nakalap nating balita ay kaya naman daw ginagawa ito ni Amerika ay dahil natatakot sila ng isang Marcos na naman ang maupo bilang leader ng bansang Pilipinas dahil pag nangyari daw di umano yun ay hindi na makakatuthod pa ng bansang Amerika sa bansang Pilipinas. Yun nga din daw ang naging dahilan kung bakit ganoon na lamang daw ang galit ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansang Amerika kasi nga ay natututan nito ang yaman ng bansang Pilipinas na dapat sana ay para sa mga mamamayang Pilipino. Ayon nga di mo sa naging official post ng Interaction, from Interaction, American lawyer Robert Sweet has spent decades looking for traces of the hidden wealth of late dedicator Ferdinand Marcos after he won class action lawsuit in Hawaii for victims of martial law. Swift, who appears in a short Bloomberg documentary release on August 5, believes that part of the missing $10 billion of ship-owned state funds would make its way to the 2022 elections. I'm confident that some of the money that was acquired by Ferdinand Marcos and hidden is going to find its way in the 2022 elections in the Philippines. He said in the video, "The mystery of dedicator missing 10 billion fortune." And sa naging official post na ito ng Interaction sa kanilang official website ay halatang halata naman daw na talagang may intensyon itong siraan at wasakin ang pangalan ng mga Marcos para hindi ito manalo sa darating na 2022 national election. Ayon nga sa marami sa ating mga kababayan na ano pa daw di umano ang reason kung bakit hinahanap na naman nila ang yaman ng mga Marcos na sa ilang dekadang dumaan na nasa mga dilawan pa ang kapangyarihan ng bansang Pilipinas ay miski isang beses wala di umano silang natutunayan kasi hindi naman daw talaga totoo na ninakaw ng mga Marcos ang yaman ng bansang Pilipinas. Dagdag pa na marami sa ating mga kababayan ay kaya naman daw ginagawa nila ito para masiraan nila ang mga Marcos sa mata ng mga Pilipino upang sa ganoon ay hindi nila ito iboto sa darating na 2022 national election. Ngunit balta na nga na marami sa ating mga kababayan ay sorry na lang daw ang mga dilawan kasi matagal na silang mulat sa katotohanan na hindi pala ang mga Marcos ang tunay na kalaban ng bansang Pilipinas kundi ang mga dilawan. Isa pa nga ang pagpapatunay na talagang ginagawa ng mga dilawan ang lahat ng kanilang makakaya para lamang masiraan ng mga Marcos sa mata ng mga Pilipino dahil sa isang American lawyer na naman ang labas ng kanyang official statement kung saan ay hinahanap nga nila ang yaman di umanong ninakaw ng mga Marcos sa bansang Pilipinas. Ayon nga sa kanya naging official post, the American lawyer who won the class action lawsuit against the Marcoses recounts the case and the attempt to recover part. U.S. legislator looking for Marcos' wealth says it may show up for 2022. Marcos' hidden wealth may show up for 2022, says U.S. legislator. And kung nang lumabas nga ang naging social media post na ito ng isang American lawyer ay agad-agad namang umani ito ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan kanila nga sinasabi na talaga naman daw na kahit anong gawing paninira pa ng mga dilawan sa mga Marcos ay hindi daw di umano sila magwawagi kasi alam na di umano nila ang totoo at tunay na pagkataong meron itong si Bongbong Marcos na may tunay at totoong pagmamahal sa
ating mahal na bayan. Kaya naman marami din sa ating mga kababayan ngayon ang naglabas ng mga patunay na ilang beses na ding napatunayan ng mga Marcos na wala di umano silang ninakaw na yaman sa bansang Pilipinas, kasi nga ay kung anong merong yaman daw ang mga Marcos ngayon, ayun daw talaga ay tunay at kanila. Ayon nga sa naging pagpapatunay nila, Sandigan Bayan upholds dismissal of 267 million forfeiture case versus Marcos cronies. And sa naging mga pagpapatunay na ito na inilabas ng marami sa ating mga kababayan ay kanila ngang sinampal ng katotohanan ng American lawyer, aligarko, mga dilawan at mga taong naninira sa mga Marcos na kahit anong gawin nilang pambibintang na nagnakaw nga ang mga Marcos sa bansang Pilipinas ay hindi nila ito mapapatunayan, kasi hindi naman daw talaga totoo na ang kanilang binibintang na nagnakaw sila sa bansang Pilipinas. Dagdag pa na marami sa ating mga kababayan ay halatang halata daw di umano natakot na ang mga dilawan, lalong-lalo na mga oligarko at Amerika na maging pangulong muli ang isang Marcos, kasi nga ay mahihirapan na silang gatasan ang bansang Pilipinas dahil alam na alam nila kung gaano kastrikto at gaano kagaling itong leader si Bongbong Marcos. Ayon nga sa nakalap nating balita ay natatakot nga ang Amerika na maging pangulong muli ang isang Marcos, kasi nga ay natatakot sila na maging Tiger of Asia na naman ang bansang Pilipinas, kasi kung magkataon ay mahihirapan na silang gatasan at tuthutan ang bansang Pilipinas. Kaya nga wag na lamang daw aksayahin ng mga dilawan at ng mga oligarko ang kanilang lakas na siraan ang mga Marcos, kasi hindi daw di umano sila mananalo, kasi alam na nila na talagang tunay at totoo ang pagmamahal ng mga Marcos, lalong-lalo na ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa ating mahal na bayan. Dahil nga dito ay kanila ngang pinatunayan na talagang mulat na di umano marami sa ating mga kababayan, at kanila nang alam na kung sino ang mga taong dapat nilang pagkatiwalaan at sino yung mga taong hindi nila dapat pagkatiwalaan, at isa na nga di umano dito ang dating senador si Bongbong Marcos sa mga taong dapat nilang pagkatiwalaan. Kung maging pangulo na nga si Bongbong Marcos ng ating mahal na bayan ay for sure na magiging successful ng muli ang bansang Pilipinas at muling yayaman ng muli ang bansang Pilipinas, kasi tutuparin na ng dating senador si Bongbong Marcos ang habili ng kanyang ama na make the Philippines great again. Dahil nga dito ay pinangako ng marami sa ating mga kababayan na ibibigay daw di umano nila ang kanilang buong suporta para lamang masigurado nila ang pagkapanalo ng dating senador si Bongbong Marcos sa darating na 2022 national election.